Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Friday. Grabe, Friday na, bilis ng araw mga loads, no? So thank God it's Friday, sabi nga mga idol. So matindi mga news natin ngayon eh. Ano pala eh, mali yung ating pinaniniwalaan simula nung una. Mali, mga idol, no? So, yung ating mamaya may malupit na sinabi si mga lods. Check natin 'yan. So, ngayon XRP, mga lods, grabe buti na lang talaga. Hindi ko iniwan yung trade ko. No? Mag-iiwan sana ako ng trade eh. Putik, buti na lang. Grabe, bumaba pala siya. Tsaka ang malupit nun, mga idol. Si XRP halos 4% yung drop, pero si Bitcoin nasa 1% lang. No, nag-down, wala na sa 93k si Bitcoin, mga loads, no? Yung hino-hold na dapat ma-hold natin si Bitcoin ng 93, wala na siya doon. Tapos bumaba yung ating XRP dito, grabe, saktong-sakto 'yan, mga idol. Kinuha niya yung kalahati. Sinabi ko to sa inyo kahapon, 'di ba? If ever na mangyayari, baka babain niya yung kalahati. No, saktong-sakto, mga loads. Lagi kong saan yun? Ayan, no, sakto yung blue. Kita niyo yun, mga lodi. Dali nga. Huy. Mag-cooperate ng mouse. Oh, ayan, no. So, talagang kinuha niya yung kalahati, mga lods, no? Yung 50% natin, mahiwagang 50%. Kinuha niya bago siya hindi ko alam kung makaka-recover na to o maglalaro pa, maglalaro pa to dito I don't know. Pero sa ngayon kagabi talo ako eh. Tapos mag-iiwan ako ng trade, buti na lang natulog na lang ako. Sabi ko bukas na nga lang kasi naantok na ako kahapon kagabi. Tapos may natira pa tayo 117 mga loads, no? So ngayon natin to lalaruin. Grabe. No. So ngayon medyo ito sa nasa 1 minute tayo. Ito yun Ito yung hop natin, yung kulay blue na line. No? So kaya siya nandiyan. Inisip ko kasi dahil umibabaw na siya dito sa blue, no? Parang ganito rin kasi, no? Umibabaw siya sa blue pero bumaba pa rin siya sa baba ng hop and then naglaro pa siya diyan. Ngayon bumasag na ulit siya rito sa blue. Titingnan natin kung dito na siya maglalaro. No, parang ganyan. Gaganyan-ganyan na siya diyan bago tumaas or gaganyan-ganyan siya diyan bago bumaba. Ganon. So, wait lang tayo mga lodi, tiyempo tayo. Kagabi wala ako sa mood pero pinilit ko mag-trade, di natalo tuloy tayo. Ngayon, check natin kung makaposition tayo na maayos ayos. Nasa 1 minute tayo. Sige, once na dumikit, dumikit dito, subukan natin mag-position kasi baka mag-bounce siya dyan eh. No? So, ayun yung sa tingin ko lang yun. Baka lang yun, baka. No, yung gusto kong ulam ngayon, baka. No, ayan, mag-news na tayo. Grabe. Punta muna tayo dito sa unang-una, mga lodi. Kilala nyo ba ang bida na ginanapan ni Christian Bale? Si Christian Bale gumanap dito eh. Sa The Big Short, mga lodi, no, si Michael Burry says, nako, ito yung nakakatakot eh, kaya parang ngayon lang ako mag short eh, ay mag-long eh. Says, a major market crash is coming, sabi niya, mga idol. No, pag pinanood niyo yung movie nito, ganun din yun eh. Siya ka nakahula nun eh. In The Big Short eh, mga lods eh. So, naniniwala ba kayo dyan? Pwede. Reality definitely forgot the proof. Read the scene. Sabi dito ni Simon. Sabi ni Simon, Michael Burry calls for a crash almost every cycle and sometimes he's right, but timing matters for more than the headline. Markets don't usually break just because someone famous says they will. Tama nga naman yun. They break when liquidity tightens, earnings roll over, and positioning is stretched. Right now, we're not seeing that mix. Interesting signal. Yes, actionable by itself, not really, sabi niya, mga idol, no? So, nasa inyo yan, ha? Pero,
Yung MicroStrategy, mga Lodi, nag-move ng $1 billion in BTC to Fidelity. MicroStrategy just sent 11,642 Bitcoin worth 1 billion to Fidelity in the past day. They have now transferred 177,351 Bitcoin or mga nasa 16.5 billion in total. Billion dollars mga lods, no? So di ko alam kung sa ETF to, mga lods, no? Kasi sabi nga dito, why? Speaking of Michael Saylor, sabi niya rito, US banks has officially flipped. In the last 12 months, a giant like Citibank, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, and Vanguard turned pro-crypto. Now, 8 of America's top 10 banks are offering crypto-backed lending. No? Parang sinasabi niya kasi dito, dati ayaw nila niyan. Di ba? Kumbaga dati galit sila sa Bitcoin. Nga yung natin di ba? Dati galit kayo, ayaw nyo, tas ngayon nag-aagawan na sila. So parang genius ang dating ni Michael Saylor dito, mga lods, no? Solana, nako, ito naman ayon kay George, mga lods, Solana plus Base plus Chainlink, the new DeFi power trio. Chainlink CCIP integration and the Solana Base bridge were just announced, instantly connecting these ecosystems and unlocking $19 billion in assets that can move safely between them. Why it matters? Sabi dito, Solana, ang trabaho daw niya, gets more liquidity and users. Yung Base gets a faster, cheaper cross-chain flows. No? Yung Link naman become the trusted tech that powers it all. Ayan 3 fast-growing networks are now linked and the whole crypto economy gets stronger. So, bullish to sa Solana, sa Chainlink, sa Coinbase. Alam ko yung sa Base, sa Coinbase Di ba? So, ayan, grabe, no? Pero lahat to, alam ko, kaya ni XRP Sila tatlo pa, no? Hindi, okay lang yun, mga Lodi, no? Siyempre, innovation at partnership. So, goods na goods yan, mga Lods. No? Hindi naman lahat pwedeng dun lang sa isa. Tatampo naman yung iba, di ba? Ito yung sinasabi ko, mga idol. Mali pala tayo Hindi, yung 4-year cycle, mali pala. So, pangalawa na to. Bukod kay Raul Pal, mga Lodi, si Ran Newer, kilala nyo to, mga Lods, kung may nagki-crypto kayo, talagang kilala to, mga idol yan. Lagi yung interview, tsaka sikat niya na crypto content creator, di ba? Sabi niya dito, the 4-year cycle was a lie. The real bull market only starts now. Ayun, sabi niya, hindi ako yan, OG na to. Even though the Bitcoin top happened exactly at the end of the 4-year cycle, the data shows it was a lie and that there was another driver that coincidentally lined up at exactly the same time. The uncomfortable truth in the data is that the halving didn't drive the last 3 bull markets. Hindi pala sila yung reason kung bakit nag-bull It only lined up perfectly with the real driver, globally liquidity expansion. See the chart below. So ito yun, mga Lods, no? Mamaya titignan natin yan. 2013 Fed QE, 2017 ECB, BOJ and China pumping. 2020 the biggest QE in history. Bitcoin followed liquidity, not the halving clock. Every time there was a global liquidity surge, the economy expanded and this flowed into crypto. The one metric that exposes this clearly, PMI, no, yung contraction, recovery, Bitcoin, lift of altcoin mania. This sequence match every bull market, mga idol. Kumbaga sumasakto. Pero hindi talaga yun yung reason. The reason this cycle was so disappointing is that this cycle broke the pattern. The halving happened, liquidity didn't. PMI never recovered. The Fed was still draining money through QT. That's why 2025 was messy. So lahat hindi umayon, di ba? The liquidity cycle never started, but this is all changing. QT ended na, tapos na.
rates going down, liquidity turning, PMI bottoming, institutions flowing in via ETFs and DATs, no? And historically, we never entered a bear market while liquidity is expanding. So maybe the 4-year cycle didn't break. Maybe it never existed to begin with. It just happened to overlap the liquidity cycle. And maybe the bull run or the bull market starts now. So ito yung nangyayari mga lord, sumasakto siya, no? Kung ano man yung nangyayari sa halving event, saktong 4 years pero hindi talaga siya yung driver, no? Mga lords. Mali pala tayo nang inaakala eh. Mga lords eh. Masahin natin to. Every cycle someone rewrites the framework after the pack. In 2027 there will be a new theory. Ngayon, kumbaga kasi sa totoo lang mga lodi, syempre theory niya yan eh. Pero sa totoo lang, for me, di natin sigurado kung tama siya. Pwedeng tama siya, pwede rin namang mali siya. Pwedeng tama naman talaga yung 4-year cycle na delay lang ng konti. Pero lahat naman umaayon o kung ano man yung nangyayari. Kung na-delay man yung 4-year cycle, ibig sabihin magkakaroon pa rin tayo ng bull market. At kung tama naman dito si Ram Nowhere, ganun din. Magkakaroon din tayo ng bull market. So, either way, goods yun para sa atin mga lodi, di ba? Ayun yung sa akin dito. Pero kung tama man siya, ganun pa rin. Positive pa rin yung mangyayari sa atin in the future. Di ba? So, painggan ko to. Hindi ko pa to kasi napapainggan mga lodi. Guys, I want you to lock in with me for just a minute here because it's time for a Clarity Act update. First off, may beat. Ayoko na, huwag ka na. Huwag kailangan mo palagay ng sounds. The Clarity Act could define digital asset like XRP and XLM in the US. No? It passed the House and it's now in the Senate. So ito yung hinihintay natin na Clarity Act. Expert thinks it might pass by mid-2026. If it does, banks can use tokenization and ETFs can offer staking. This would let real on-chain settlement begin. The US is behind other countries, but this law could change everything. Eto mga lodi sinasabi nila na parang nahuli na yung US, no? Pero for me hindi kasi parang simula nung umupo si Trump, doon lang tayo nakakita ng pro-government na crypto. No, siguro dadagdagan lang yung interest nila dahil nangyari sa USA. Siyempre, the most powerful country yan eh. Di ba? Pero itong Clarity Act, napaka-importante niyan mga idol at talagang sabi nga ang makikinabang dyan yung mga coins na katulad ng XRP, ng XLM, which is yung mga utility coins, mga loads, no? So, goods na goods, hintayin natin. Sayang, hindi natin na kasi may sounds eh. So, ito ito naman. Nako, malupit to, mga lodi. Kasi di ba nagkaroon ng pustahan sila Jake Clubber? Sabi dito, Jake Clubber $100 XRP end of the year. Totoo ba? Mangyayari ba? Matatalo ba siya sa pusta? O kumasa ba siya? Hindi nga natin kung kumasa yun eh. For this to happen, the Japanese carry trade must collapse, forcing them to adopt DLT technology, and consequently, XRP is a liquid asset. Remember that the CEO of SBI said that all Japanese banks would be using XRP by 2025. Sinabi niya yan. A small but very important detail, Japanese bonds are at all-time high. From now on, carry trade could burst at any moment. So, may chance na mangyari daw pag nangyari itong yung mangyayari sa Japan, may chance na manalo pa rin si Jake Clubber sa kanyang pusta na mag-$100 sa XRP sa end of the year. Di ba yung mga post ni Jake Clubber? Mahaba pa ang isang buwan, marami pa pwede mangyari. Talagang umaasa pa siya, no? Grabe. Although hindi ako naniniwala sa kanya na abot ng $100, pero kung mangyari yan, edi goods pa rin sa atin yun, di ba? Pero malabo kumbaga for me, may tiwala ako sa XRP, mga idol, alam niyo naman yan. Pero yung ayoko lang yung overhype, no? Doon lang tayo sa medyo realidad. Pero kung mangyayari, edi goods. Mangyayari, di paldo si Jake Clubber. Di ba? So, ayan.
Ito, adoption. Breaking, the Europe stablecoin is now live on the XRP ledger and listed on Swissborg. This marked the first regulated Euro stablecoin integrated into the XRP ledger, bringing real-world utility, transparency, and European compliance to Ripple's ecosystem. So, hindi naman lingid sa kaalaman natin, mga Lodi, na ang Europe talagang tropan dikit yan, mga Lodi. ng Ripple at ng XRP. Isa pa yung Japan, Korea, so maraming bansa na mga idol. Pero ano nangyayari? Di ba? Bakit hindi pa rin tumataas ang ating XRP? Anong nangyayari? Grabe, no? Ito, bago tong hindi ko alam kung bago talaga to pero mukhang bago ngayon ko lang napanood to eh. Sabi dito, Ripple just dropped a new video on X. Stablecoin like RLUSD are driving a global transformation in finance. XRP will bridge every single RLUSD transaction. Grabe naman yan, mga idol. So ayun kasi talaga yung purpose ni XRP, no, yung maging bridge, mga Lodi. Kaya kasi sa iba, ano bang eto, papaliwanag ko sa inyo. Papaliwanag Jungle Inc pala. Sabi niya, what more does XRP need to be? So, ano ba talaga si XRP? 'Di ba? Ba't siya kailangan lumipad? Ba't siya kailangan mag to the moon? Ba't siya kailangan i-adapt for global payments, 'di ba? The Crypto Media loves to ask, what is XRP actually good for? Oh, ayan maintindihan nyo ba yan, mga Lodi? But the question itself exposes how little they understand about base layer digital money. Because here's the truth. Nobody in this article wants to admit XRP doesn't need to be anything more than what Bitcoin already is, mga Lodi, no? A global counterparty pre-digital currency. So doon pa lang parehas na sila ni Bitcoin, mga idol di ba? That alone is a world-changing utility na agad 'yon. Kung na-adapt nila si Bitcoin, bakit hindi si XRP na parang ganun din? Pero hindi lang kasi yun yung kayang gawin ni XRP, ayun yung lamang niya eh. That alone is enough to justify $1 trillion valuation. And that alone puts XRP in the same foundational category as Bitcoin, no? Kung ganun lang yung basihan. Just faster, kaya lang, si XRP is faster, cheaper, and with more built-in functionality. Everything else, AMMs, native DEX, payments, channels, hooks, advanced settlement design, is gravy on the top, no? So kumbaga kung ihahalin tulad siya sa Bitcoin, mga Lodi, actually for me parang sobrang lamang talaga kasi syempre si Bitcoin kailangan mo pang i-mine, di ba? Mamimina-mine, kailangan pa ng energy, mga Lods, para mag-mine ng Bitcoin. Si XRP nandyan kumbaga nandun na lahat, 100 billion andyan na. Hindi mo na kailangang i-mine, no? Mauubos lang siya sa, kumbaga mababurn siya sa utility na ginagawa niya, ganun. Ayan. Eto, ang lupit nito. Si Jed Macaleb, mga idol, nag-message kay David Schwartz, no? Nangungutang. Sabi dito, hi David, this is me, Jed. I'm facing a budget shortfall for a new project and urgently need $1 million. Please deposit it urgently. Binigay pa yung address. No? O, sumagot niya si David Schwartz. Sabi niya dito, I have the USDT. But at the moment, I don't have enough Ethereum to pay the gas. Mataas daw yung gas fee. If you can send 1.25 Ethereum to the following address, I can send the USDT. Oh, ayan na. Naglolo ko na yung dalawa. I mean, syempre, obviously, yung, hindi ko alam kung si Jed Macaleb, kung nahack ba o syempre hindi yan siya. Diba? Kaya lang, parang binasag siya ni David Schwartz dun sa gas fee ng Ethereum. Yun yung news natin. Tapos eto, mga Lodi, kilala nyo ba si Andrew Tate, mga Lods? Si Andrew Tate, kilala nyo siguro yun. Meron siyang laban
sa December 20, no? Ito rin to, mga Lodi, si Alpha man, no? Male Alpha. No, ayan, may kalaban siya dito si Chase Moore. D. Moore pala, sorry. Si Chase D. Moore, maglalaban sila sa UFC. Tama ba? Magaling ba to? Check nga natin, mga idol. Ito yung kalaban niya, oh, di ba? May belt. May belt yung kalaban. Tama ba mabugbog si Andrew Tate dito niyan? Mga Lodi. Kilala niyo naman si Andrew Tate, mga idol. Ito may laban. Wait lang, check ko lang, Some answers in between rounds. Uy, grabe. Nakatumba na. Binubugbog niya pa, oh. They storm the ring. Andrew Tate. In between rounds. Parang si Ip Man yun, Dahil nakahiga na, binabanatan pa, Uy. Nagkagulo pala. Boom. Nagalit yung mga tropa ng tinalo niyo. Sabay biglang bumait, no? Ayun, Ayun kasi bagsak na yun, yung suntok pa. Ang kulit. Ayun, mangyayari si Andrew Tate dyan, Uy, binato ng itlog. Ayan. Yung news natin yan, no? Sorry. Lahat ata ng mga tao ngayon may ubo, Sino ba may mga ubo dyan? Ayan, Mamayang gabi, kita-kits ulit tayo mga idol. So sana kahit papaano enjoy nyo yung ating video, kahit maikli lang mga Lodi. At mamaya bawi ako sa inyo gabi. Basa tayo ng comment, no? So sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo, like nyo yung ating video, check nyo yung link dyan sa description. Lalo na kung wala pa kayong crypto exchange mga Lodi. Mamaya po position ako, medyo may gagawin lang ako muna. Tapos sa mga gusto ng subscribe kayo kay Clovis Gaming, mga Lodi, malapit na magparapol yun, 500 pesos sa 5 tao pag nakasubscribe kayo sa kanya. Irarapol niya yan. Live niya irarapol yan dito sa channel niya. Kaya kailangan manood kayo. Subscribe kayo dapat. So yun, kita-kits, maraming salamat sa mga nanood mga Lodi. Magandang araw sa inyo lahat. At what's up mga idol.